Magandang umaga po sa lahat ng mga makikinig dito sa programa nating pinamagatang Mission Possible, Kagubatang Pagkakakitaan. Ang unang tatalakayin natin ay ang agroforestry for sustainable development. Kung ano ito at paano ito magagawa sa ating komunidad ay ibabahagi sa atin ng ating panauhin sa umagang ito. Narito po sa ating stasyon si Mr. Thaddeus Martinez. Siya po ay isang program coordinator ng Road to 2020 program sa Haribon Foundation for the Conservation of Natural Resources. Isa po itong non-stock, non-profit at non-government environmental organization. Magandang umaga, Sir Thaddeus. Magandang umaga din, ma'am. Okay, Sir, matanong ko na, para magkaintindihan tayo at mas importante, maintindihan din ng ating mga makikinig, ano po ba ang ibig sabihin ng agroforestry? Well, ang agroforestry, ito ay masasabi natin isang sangay ng forestry. Ito ay pinagsamang siyensya ng agrikultura at forestry na kung saan ay tinutugunan nito ang pangangailangan both ng forestry sector at ng agriculture, kung saan ay magkasabay na punoprotektahan ng ating mga kagubatan at as well as yung everyday needs ng farmers natin upang makapag-produce sila ng mga agricultural crops. Sir, di ba ang Haribon ay nag-o-offer ng agroforestry for sustainable livelihood training program? Sir, ano ang layunin ng training program na ito? Of course, ang layunin ng training program na ito ay ma-advocate namin yung biodiversity-friendly agriculture na kung saan amin tinuturuan ang mga farmers, yung mga forest-dependent communities na isagawa or i-practice kung ano yung mga paraan ng pagsasaka na hindi nakakasira sa ating mga kagubatan. Sir, sino naman ang maaaring dumalo sa training program na ito? Of course, ang mga priority audience namin dito ay ito yung mga forest-dependent communities sa mga project sites namin, and then ilang officials ng local government units kung saan sila yung pwedeng mag-advocate din after namin ibigay sa kanila yung mga technicalities noong programa. Sir, sa training program na ito, ilang paksa ho ba ang tinatalakay ninyo dito? At ano-ano po yung mga ito? Amin pong tinatalakay dito ay yung sustainable agriculture, ang rainforestation technology at vermicomposting. Sir, sa tatlo ho yan, sa anong panaan po ninyo ito tinuturo? Ito po ay tinuturo namin sa mga trainees namin. Of course, andyan po yung unang yung lecture namin na binibigay, yung theoretical aspect ng programang ito. And then second ay yung on-hand na pagpapractice nito, amin po yung demonstration nung kung paano ito gagawin, definitely. Sir, saan sa mga lugar na ba ito na-conduct? Medyo marami na po. Of course, ito po ay aming ginagawa sa aming mga project sites. Andiyan po, meron po kami sa Mindoro, sa Pangasinan, and sa Quezon. So ito po ang mga tinatawag natin mga critical areas, Yes po. Na kabundukan. Yes, ma'am. Sir, paano naman ninyo nalalaman kung ito ay nagagamit ng komunidad, yung training program? Paano niyo po ini-evaluate? Yes, ma'am. Mahalaga po ito. Kasi po, prior po sa implementation ng isang project, kakaroon po kami ng pagbisita sa mga communities na ito. Andyan po yung kami po ay personal na nakikipag-usap sa mga tinatawag po nating people's organization na posibleng maging partner po namin sa isang programa. And then, andyan pa rin po yung sa pag-i-implement po ng programa, patuloy po at bumabalik po ang Haribon sa mga sites na ito at doon po namin na ay dokumento kung paano po nagpo-progress yung program at kung paano po nila nagagamit yung mga trainings na amin po binigay sa kanila. Oo. Sir, doon po natin ngayon madidefine yung tinatawag ninyong sustainable livelihood. Tama po ba? Yes, ma'am. Okay, sir, ang Haribon bilang isang non-stock, non-profit, non-government organization, saan po kayo kumukuha ng pondo para sa training programs na ito? Of course, ang mga ganito po kasing mga environmental related na programs ay talagang sinusuportahan po ng iba't ibang organization, even yung private sector. Kasi sila po ay through sa mga binibigay po namin information, naunawaan po nila at lubos po nilang na-appreciate po kung ano pong kahalagahan nito. Part po yan ng kanilang social responsibility, Okay. corporate social responsibility. CSR. So may mga corporations po talaga na sumusuporta po sa mga programang ito. So doon po namin kinukuha yung ibang funds po
Meron din po mga international agencies through grants na nagbibigay pa rin po ng mga funds. As part po ng project, may certain portion po na kailangan pong i-allot doon sa trainings ng mga communities. Napakaganda naman talaga nitong konseptong agroforestry at nakakatulong nga talaga ito sa ating komunidad. Yes. Mas lalo na sa yung mga nakatira malapit sa kagubatan. Yes, Sir Thady, maraming salamat sa inyo at napaunlakan mo kami dito sa aming programa. Okay ma'am, salamat po. Salamat ulit, Sir Thady. At hindi po tayo nagtatapos dito. Sa katunayan, magbabalik po kami ni Sir Thady upang sagutin ang mga phone-in questions ninyo. Bago po natin umpisahan ang ating Q&A segment, makinig po muna tayo sa ilang patalastas mula sa ating sponsors.